dumako na ho talaga tayo doon sa topic natin mga bossing. Ano ba yung mga topic natin? Nakita ko lang 'to, nadaanan ko lang 'to, naku, inoff ko, may mga topic do'n. Nadaanan ko lang 'to kaya sinama ko na mga bossing. O eto, naku si Tobats ang unang-una. Si Bato de la Rosa, mga kababayan. Saglit nga, na-cross ko 'yun, eh. Si Bato de la Rosa, eto mga bossing, malupit 'tong si Bato, no? Hanggang ngayon, talagang kumakapit at umaasa. Bakit hindi naman aasa 'yan, no? Baka 'yan yung maging susi na maipahinto niya ang pagpasok ng International Criminal Court. Sabi niya dito, matagal pa ang Mayo. Talagang matagal pa 'yan. Ano mga kababayan? Nung una ho, no? Unang bugso ng mga survey, mga bossing, kalagitnaan ng taong 2024, naglalaro sa pang-5, pang-7 yung pangalang Bato de la Rosa, mga bossing. Pero habang po natatapos ang taon ng 2024, mga boss, yung pangalan niya, yun napupunta sa dulo. Naging pang-10, naging pang-12, naging pang-15. Sabi ko, patuloy-tuloy to. At isa sa dahilan na nakikita ko ho, mga kababayan, ng pagbulusok o pagbagsak nung kanyang kandidatura, mga bossing, dahil po doon sa hindi nila pagsagot at hindi nila pagsipot doon sa mga pagpapatawag sa kanila. Hindi nila nirerespeto ang Kongreso, mga kababayan. Kumbaga, ang taong bayan may gustong malaman sa kanila. Gustong marinig sa kanila. Tapos, yung ginagawa nila, nagtatago po sila, mga bossing. Nagtatago doon sa mga alibay na ayokong kauna-unahang senador na pupunta dyan sa Congress at magpapaliwanag, etc., etc. Nasaan doon yung sinasabi niyong transparency? Di ba? Kapag kayo na iniimbestigahan, ayan, puro kayo alibay. Tapos sasabihin nyo, bakit kayo hinuhusgahan na guilty kayo? Doon sa mga ginagawa nyong pagtatago o yung sa hindi nyo pagpunta at pagtatago. Ulitin ko pagtatago doon sa kanilang mga alibay na ayaw daw nilang sila yung kauna-unahan na pumuntang mga senador doon sa Kongreso, mga bossing. Sa tagal ng Mayo, baka ito, mga boss, nasa top 20 na ito. No? Sabi ni Batang Bisaya, kala ko matatapang ang mga Bisaya. Handa na ba kayo sa gera? Mauna na kayo doon para malaman natin kung kakayanin ng Pilipinas. Wala pala Urong pala tong Bisaya na to Ako madaming kaibigan na Bisaya mga kababayan at handang ibuwis ang buhay nila para sa Pilipinas. Eto lang yata yung Bisaya Eto lang yung Bisaya na duwag. Gusto nasa likod. Hindi kayang ipagtanggol ang Pilipinas. Di ba? Naku, ikakahiya ka ng mga kabisayaan. Balita ko pa naman talagang matatapang ang mga kapatid natin mga Bisaya. Pero si Batang Bisaya, ito yung kauna-unahang nakita kong Bisaya na duwag. Anyway, ito mga kababayan, tuwang-tuwa sila, no? Na tumataas daw po kasi yung ratings ni Bato de la Rosa. Naging top 10 o nasa top 10. Mga bossing, ang tawag dito, ang survey naman pag ganun-ganun yan pag ganun-ganun yan, no? Pero yung number 10 na yan, hindi mo masasabi na safe na si Bato de la Rosa, mga kababayan. Dahil sa number 10 na yan, 4 pa din silang nag-aagawan sa pwesto na yan. Nandiyan din yung Bilyar o nandiyan pa yung ibang mga senador na tumatakbo. Basahin natin to. Senator Ronald De La Rosa was vowed to work harder on the campaign trail now that his survey rating improved according to the latest social weather station SWS survey. Nagtataka ako sa kanila, mga kababayan. Kapag po yung survey, ang pangalan nila nasa 17, nasa 15. Anak na tinapa. Yung mga survey na yan, puro bayaran naman yan. No? Ang survey na yan, binabayaran yan. Ang survey na yan, negosyo yan. Ganun po yung kanilang mga sinasabi.
Pero kapag yung pangalan nila pumapasok sa top 12, iba po yung kanilang mga litanya, iba yung kanilang mga kinakanta at sinasabi. Biglang sasabi, okay, biglang nagiging karespe-respeto na yung mga survey. Mga bossing, biglang kailangan paniwalaan na yung mga survey. So dito ho natin makikita mga boss ang ugali ng mga DDS na kapag po papabor sa kanila yung sitwasyon, papaniwalaan nila. Pero kapag ka hindi papabor sa kanila ang sitwasyon, hindi nila papaniwalaan. Ano? Kagaya na lang ho nung sitwasyon ng mag-best friend. Kibs o si Buloy, aka Buloy, at si Duterte, mga kababayan. Si Buloy, kapag kausapang Buloy ho, mga kababayan, pinasok sa oblo, naku, ayan, wala ng justice system ang Pilipinas. Naku, ayan, masyado ng garapal ang gobyernong ito. Hindi na sinusunod ang justice system ng Pilipinas. Pag-usapang Buloy ho, mga bossing. Pag-usapang Duterte naman ho, mga kababayan, bakit nyo papapasukin yung ICC? Ang ayos-ayos at gumagana ng ating justice system. Ano yun? di ho ba ang gulo? Kagaya lang din ho ito, kagaya din to nung kay Bato de la Rosa. Nakapag sila, nasa top 10 o top 12, pasok ang pangalan, paniwalaan natin yung survey na yan. Pero kapag ka nasa top 15 at hindi pumapasok sa Magic 12, walang kwenta yung survey na yan. Nakita nyo ho, yung mga ugali nila, mga bossing, mahihilo ka talaga no? Eto na. Eto na naman, nakita ko na naman to EDSA nila. Eto. Sabi ni Bato, no time to relax. Kung ikaw ang nasa katauhan ng isang Bato de la Rosa, imposibleng ma-relax ka, mga bossing. Kaliwat kanan yung iniisip mo, lalo na nandiyan sa utak mo. Yung ICC. Siguro kahit matutulog na si Bato de la Rosa, ipipikit na lang yung mata. Nananalangin pa din. Diyos ko po sana wag pong matuloy yung ICC. No? Talagang hindi ka ma-relax dyan. Hindi. No time to relax naman daw sa pangangampanya. No? Number 10 is not a safe place. Correct. No? Madami hong kandidato, mga kababayan, yung kapag ka yung tipong survey, nasa number 10, tapos sa susunod, hindi mo na makita. Sa susunod, ang pangalan nila nasa 25 na, kasama nung pangalan ni Kibuloy kapag kabotohan na. Meron naman din, mga bossing, na ngayon, number 10, pero magugulat ka. Biglang nasa number 5 na sila. Pero ako naniniwala ako, mga kababayan, nasa number 5 si Bato de la Rosa. Doon po sa mga pa-survey ni Buloy. Doon sa mga channel ni Buloy, mga bossing. Number 5, si Bato de la Rosa. Number 1, siyempre, si Buloy. Survey niya yan Pangalawa, si Bungo. Pangatlo, sino? Philip Salvador. Pang-apat, sino pa ba? Si Panort. Si ayun, hindi pa. Okay pa yan. 40 lang ho tayo, pero ayan, makapal pa ho yan. Number 4 si Panort. Number 5, mga kababayan, itong si Bato. Pero survey ho nila yon, mga bossing. Okay? No time to relax. Number 10 is not a safe place. It is better to be running scared than to be complacent o complacent. De la Rosa said on Thursday, January 30. Ako ho naniniwala, mga bossing, malabo to. No? Malabso to, masasampal ng katotohanan itong si Bato de la Rosa kapag kadating po ng eleksyon, pagka nagkabilangan na po. Si Bungo naman makakapasok na yon. Panigurado ko. Pero, ang tanong natin, kung sa Senado ba ang tuloy o sa The Hague ho, mga kababayan, doon sa Netherlands. No? Yan ang pagpipilian ni Bungo, mga bossing. Sa Senado or pasok sa The Hague, mga kababayan. Dahil alam ko naman, hindi lingid sa ating mga kaalaman na malapit na ho, no? Ang pagpasok ng International Criminal Court.
Kagaya na lang din ho ng sinasabi ng Department of Justice na makikipagtulungan na ang bansang Pilipinas sa International Criminal Court, mga kababayan. Naku po. Pa-excite po ng pa-excite, no? Palapit ng palapit sa exciting part para sa mga DDS itong 2025, mga bossing, no? Si Bungo ang nakikita ko diyan, mixed emotion 'yan. No? Mixed emotion dahil po asan ba 'yon? Mixed emotion dahil po number 5 nga o number 7 siya doon sa sa mga survey. Kaya masaya 'yon. Kaya lang yung ICC papasok, nakakalungkot naman. Hindi mo alam kung ano ba gagawin ko. Makakapagserbisyo ba ako? Matutuloy ko ba yung kaisa-isang proyekto ko na malasakit? Or sa dahig ang aking bagsak, mga kababayan.